Si Yusuke Urameshi, isang 14 anyos na estudyante sa junior high, ay namatay ng maaga habang nililigtas ang isang maliit na bata na muntik ng masagasaan ng kotse. Nagising siya bilang multo at nakita niya ang sarili niyang katawan na walang malay sa sahig. Hindi pa niya alam na patay na siya, kaya sinubukan niyang kausapin ang mga doktor at nurse pero walang pumapansin sa kanya. Dahil dito, nainis siya at sinubukang alalahanin ang buong nangyari sa araw na iyon. Sa flashback, ibang-iba ang simula ng araw na iyon. Ang unang naalala niya ay ang oras niya sa Shirayashiki Junior High. Naaalala niyang nagbiro siya tungkol sa palda ni Keiko, ang class president. Dahil dito, pinagalitan siya ni Keiko dahil hindi siya nakatamang uniforme at dahil lagi raw siyang dahilan kung bakit pangit ang attendance ng klase. Pagkatapos nito, naalala niyang hinarap niya ang dalawang estudyante na gumagamit ng pangalan niya sa pagnanakaw ng patokan ng ibang estudyante. Pero dumating si Teacher Iwamoto at si Yusuke pa ang inakusahan na magnanakaw. Bad trip siya, kaya umuwi na lang. Pagdating sa bahay, pinangaralan siya ng batang nanay niya, sinabing kung galit siya sa lahat mas mabuting bumukod na lang siya. Mas lalo siyang nainis, kaya umalis siya ng bahay. Kilala si Yusuke bilang number 1 pasaway ng Shirayashiki Junior High at ang tanging ka-level niya ay si Kazuma Kuwabara. Biglang sumulpot si Kuwabara at ang tropa niya pero madali lang silang tinamba ni Yusuke. Sinabi pa niya na gumaan ang mood niya dahil sa suntukan. Naglakad-lakad pa siya hanggang sa makasalubong niya ang isang bata na naglalaro ng bola. Pinagsabihan niya ang bata na delikado maglaro sa kalsada dahil maraming kotse. Medyo natakot ang bata sa tono niya, kaya nag-funny face si Yusuke para mapasaya ito. Umalis siya matapos paalalahanan ulit ang bata pero tuloy pa rin ang laro. Biglang nasipa ang bola papunta sa kalsada. Tumakbo ang bata para kunin ito, hindi niya alam na may paparating na kotse na minamaneho ng isang pasaway na driver. Sa isang iglap, tumakbo si Yusuke para iligtas ang bata at isinakripisyo ang sarili niyang buhay. Sa kasalukuyan, matapos niyang mapagtanto na patay na talaga siya, nakilala niya si Botan na nagsabing siya ang Grim Reaper. Tinanong niya ang kalagayan ng batang niligtas niya, kaya pumunta sila sa ospital. Nang makita niyang ayos lang ang bata, sinabi niyang wala siyang pagsisisi at handa na siyang sumama kahit saan. Pero sinabi ni Botan na hindi pa niya oras at inalok siya ng isang pagsubok para mabuhay muli. Ipinaliwanag ni Botan na hindi inaasahan ng spirit world ang pagkamatay niya, kaya wala pa silang handang lugar para sa kanya. Nagalit si Yusuke at naisip niya kung mas inaasahan bang mamatay ang bata, pero sinabi ni Botan na mabubuhay pa rin ang bata kahit ano mangyari. Lalong na-trigger si Yusuke at napaupo sa lupa. Pero pinaalala ni Botan na may second chance siya. Tinanggihan niya ito at sinabing mas magiging masaya ang lahat kung patay na siya. Sinabi ni Botan na panoorin muna niya ang sarili niyang lamay bago magdesisyon. Sa lamay, nakita niya ang mga kaklase niya. Akala niya ay nandoon lang sila para sa extra credit lalo na yung mga tumatawa. Pero napansin niya si Keiko na totoong umiiyak dahil sa kanya. Sumunod niyang napansin si Kuwabara na nagdadalamhati rin, sinasabing dapat nandoon pa siya. Nakita rin niya si Teacher Iwamoto at isa pang guro na parang masaya pa na patay na siya. Pero sinite sila ni Principal Takenaka at pumasok sa loob ng bahay. Sinundan siya ni Yusuke at nagulat siya nang makita ang principal na umiiyak din. Nakita rin niya ang nanay niya na tahimik pero umiiyak. Nandoon din ang batang niligtas niya kasama ang nanay nito. Pag-alis nila, sinabi ng bata na mabait talaga si Yusuke kahit maraming tao ang may ayaw o walang pakialam sa kanya. Matapos makita ang lahat ng taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, tinanggap na ni Yusuke ang pagsubok. Sa huling eksena, dinala siya ni Botan papunta sa spirit world. Noong nakaraan, nalaman ni Yusuke na siya ay naging multo at ilang sandali pa ay nakilala niya si Botan, ang tagapaghatid sa River Styx, na kilala rin bilang Grim Reaper. Sinabi ni Botan na maaari pang bumalik ang buhay niya dahil wala raw saysay ang sakripisyo niya. Pero tinanggihan ito ni Yusuke dahil baka masanay na siya sa bagong multo life. Nagbago lang ang isip niya nang makita niya ang sarili niyang lamay kung saan sobrang wasak sina Keiko, Kuwabara, ang nanay niya, at si Principal Takenaka. Doon niya napagtanto kung gaano pala siya kahalaga sa kanila, kaya pumayag na siya at dinala siya ni Botan sa spirit world. Dinala ni Botan si Yusuke sa spirit world para makilala ang pinakamataas na pinuno, si Great King Enma. Pero imbes na malaking halimaw na inaasahan niya, isang batang nakauniforme ang bumungad sa kanila. Ipinakilala nito ang sarili bilang Koenma, ang prinsipe ng spirit world at anak ni Enma. Natawa si Yusuke dahil inakala niyang tatay lang ni Koenma ang kaharap niya. Naiinis, ipinaliwanag ni Koenma na siya ang anak ni Enma at binalaan si Yusuke na maghinay-hinay, pero tinuloy pa rin niya ang pang-aasar.
Sinapak siya ni Botan dahil sa sobrang bastos niya, lalo na't si Koenma lang ang may kapangyarihang ibalik ang buhay niya bukod kay Enma. Ibinigay ni Koenma kay Yusuke ang susi sa muling pagkabuhay niya, isang maliit na gintong itlog. Sa kalaunan, mapipisa ito at lalabas ang isang spirit beast. Kapag masama ang kaluluwa ni Yusuke, kakainin siya ng spirit beast. Katawan at kaluluwa, at mawawala siya magpakailanman. Pero kung mabuti ang kaluluwa niya, ang spirit beast ang gabay sa pagbabalik niya sa sariling katawan. Kampante si Yusuke na kakayanin niya ito, kaya bumalik sila ni Botan sa mundo ng buhay para siguraduhin na aalagaan ng maayos ang tunay niyang katawan. Kailangan niyang mapansin ng kahit isang kaibigan para hindi siya i-cremate. Hindi pwede ang nanay niyang si Atsuko dahil lasing na lasing ito sa sobrang lungkot. Sinubukan niyang kausapin si Keiko sa panaginip pero nang sabihin ni Atsuko na nanaginip din siya, inisip ni Keiko na imagination lang lahat. Ang huli at pinakaayaw niyang option ay ang sakupin ng katawan ng karibal niyang si Kuwabara at sabihin sa mga mahal niya sa buhay na huwag sunugin ang katawan niya. May 1 hour limit lang ito. Medyo magulo sa umpisa dahil nakikipag-away pa rin siya gamit ang katawan ni Kuwabara pero nagawa pa rin niyang hanapin si Keiko at iparating ang mensahe. Sa una, sabog ang utak niya pero mabilis din siyang nakaisip ng paraan para maniwala siya. Habang naglalakad, nakita niya si Keiko at tumakbo para hawakan ang dibdib niya mula sa likod. Dahil sa gulat at galit, sinampal siya ni Keiko at inisip na si Yusuke ang may gawa, kahit patay na ito, pero napagtanto niyang si Kuwabara pala iyon. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang lahat gamit ang mga bagay na si Yusuke lang ang makakaalam noong buhay pa siya. Doon na naniwala si Keiko na si Yusuke nga iyon sa katawan ni Kuwabara. Sinabi niya na makakabalik pa siya, pero kailangan alagaan ang katawan niya at siguraduhin walang mangyayaring masama. Sinabi rin niyang ipahinto ang libing. Naniniwala si Keiko kahit ibang katawan ang gamit niya dahil kilalang kilala niya si Yusuke. Agad siyang tumakbo papunta kay Atsuko at sinabi na kailangang ingatan ang katawan ni Yusuke. Pero sinabi ni Atsuko na tumitibok na ulit ang puso ni Yusuke. Nagyakapan sila matapos marinig ang magandang balita habang nakatanaw sina Yusuke at Botan mula sa langit. Napansin ni Yusuke na naggoglow ang gintong itlog na bigay ni Koenma at tinitigan niya ito. Habang hinihintay na mapisa ang Spirit Beast, nasaksihan ni na Yusuke at Botan na inaatake si Keiko ng ilang pasaway mula sa Kasanegafuchi Junior High, isang karibal na paaralan ng Shirayashiki. Buti na lang at sakto ang timing, dumating si Kuwabara at ang tatlo niyang tropa, at sumabog ang malupit na rambulan laban sa kabilang gang. Kinabukasan, nasa opisina ng principal silang lahat dahil nahuli sa gulo. Si Mr. Akashi, isang guro na may mukhang daga at ugaling kontrabida, ay galit na galit kina Kuwabara at tropa. Gagawin niya ang lahat para pahirapan sila. Sinabi niya na bilang parusa, kapag may isang makipag-away sa loob ng 1 linggo, mawawala ang trabaho ni Okubo. Masakit ito para kay Okubo dahil nagtatrabaho siya para matulungan ang mahirap niyang pamilya. Pumayag ang lahat. Pagkatapos ng klase, nag-usap sina Akashi at Iwamoto, isa pang gurong may galit din kina Yusuke at Kuwabara. Pinag-usapan nila ang patibong na inilagay ni Akashi para mapatalsik si Kuwabara sa eskwela at kung paano lalakas ang pera ng paaralan kapag wala na sina Yusuke, Kuwabara, at ang tropa. Ang plano ni Akashi ay pagbanggain ulit si Kuwabara at ang mga pasaway mula Kasanegafuchi. Umasa ang duwag na guro na mapipilitan si Kuwabara na makipagsuntukan at tuluyan ng mawawala ang 4 na estudyanteng ayaw niya. Pero tinupad ni Kuwabara ang pangako niya. Tinanggap niya lang ang grabeng bagbog mula sa 3 walang awang pasaway. Mas lalong nagalit si Akashi, kaya tinodo niya ang laro kinabukasan. Sinabi niya na may science exam sa loob ng 6 na araw. At kapag may isang bumagsak sa 50 puntos, mawawala ang work permit ni Okubo. Sinabi ni Okubo na kaya niya iyon dahil 39 ang huli niyang score at konting aral lang ay papasa na siya. Si Kuwabara naman ay 7 lang ang score dati. Samantala, si Yusuke ay sinabi kay Botan na 12 lang ang score niya noon, kaya napailing na lang si Botan. Kahit ganun, nanumpa si Kuwabara na papasa siya sa exam. Todo effort si Kuwabara sa pag-aaral. Pero muntik nang masira ang lahat nang ma-corner siya sa public library ng isa pang grupo ng mga pasaway. Nauwi ito sa isa na namang matinding bagbog. Wasak ang katawan pero matibay ang loob, hinikayat pa rin niya ang mga tropa na ituloy ang pag-aaral. Pero pagsapit ng gabi, nakatulog siya sa desk niya. Pumasok si Yusuke sa panaginip niya at pinis siyang mag-aral pa. Dumating ang araw ng malaking exam. Sinundan na naman si Kuwabara ng 3 pasaway para itulak siyang makipag-away. Sa daan, nabundol nila ang isang babaeng estudyante ng Shirayashiki at nahimati ito. Ito na ang tanging chance ni Yusuke.
Sinapian niya ang katawan ng babae at tinaira ang mga pasaway gamit ang street fighting moves, kaya hindi na nadamay si Kuwabara. Nag-exam si Kuwabara, may konting tulong ni Yusuke, at nakasagot siya ng sapat para pumasa. Bad trip na naman si Akashi, pero lumapit si Iwamoto at palihim na binura ang sagot ni Kuwabara sa huling tanong, kaya bumaba ang score niya. Hindi nila napansin na malapit lang si Principal Takinaka. At narinig ang lahat. Nang ibalik ang exam, nagulat si Kuwabara dahil sigurado siyang lampas 50 ang score niya. May kopya kasi siya ng mga sagot sa scratch paper. Napansin niya ang bakas ng pagbura sa huling sagot at na-realize niya ang maduming panlilinlang. Sa sobrang galit, muntik na niyang suntukin si Akashi, pero napigilan siya ni Yusuke sa tamang oras. Hinarang ni Principal Takinaka si Akashi habang paalis na ito. Siniguro niya na may hustisyang mangyayari. Nanatili sa paaralan sina Kuwabara at tropa. At naituloy ni Okubo ang part-time job niya. Kalaunan, tinawag ni Yusuke si Botan at tinanong kung paano niya naabot si Kuwabara. Ipinaliwanag ni Botan na iyon ay parang paglipat ng damdamin mula kay Yusuke papunta kay Kuwabara. Tanging sobrang lapit na magkaibigan lang ang kayang makaramdam nito. Pagtapos ng araw, napagtanto ni Kuwabara na si Yusuke ang tumulong sa kanya at palihim niyang pinasalamatan ang kaibigan niyang Yumao, kahit malayo. Ipinadala ni Koenma ang isang investigador na ang pangalan ay Sayaka para silipin kung kumusta si Yusuke. Tinanong ni Yusuke kung ano ang iimbestigahan niya, pero secret daw. Tinanong ni Sayaka si Botan tungkol sa girlfriend ni Yusuke. Agad sinabi ni Yusuke na wala siyang girlfriend, single forever vibes. Nilinaw ni Sayaka at tinanong kung alin sa mga babae si Keiko. Itinanggi ito ni Yusuke at sinabing kaibigan lang si Keiko at baka siya lang ang totoong kaibigan niya hanggang ngayon. Itinuro ni Botan si Keiko at sinabi ni Sayaka na ang weird daw na may interes si Keiko sa isang tulad ni Yusuke. Napag-isip-isip ni Sayaka na malabo ang relasyon nila kaya nawala siya at sinimulang imbestigahan si Keiko. Matapos ang ilang oras, sinabi ni Sayaka na one-sided lang daw ang feelings. Pero sa Saraya Shiki Junior High, tinanggihan ni Keiko ang isang gwapong lalaki. Sinimula ni Botan asar-asarin si Yusuke, sinabing swerte siya at siya ang pinili ni Keiko kaysa sa pogi. Bumisita si Keiko sa bahay ni Yusuke, na noong oras na iyon ay sobrang kalat parang basurahan levels. Habang papalapit siya sa katawan ni Yusuke, nadulas siya sa bote at dahil doon natabunan ng mga libro ang mukha ni Yusuke. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto, inalis ang mga libro at pinunasan ang mukha niya. Yumuko si Keiko at muntik na siyang humilik pero biglang may alarm sa buong syudad na nagbababala tungkol sa isang sunog lover na nagsisindi ng bahay. Napauntog sa realidad si Keiko at umalis ng bahay, naalala niyang may utos ang nanay niya na mag-grocery sila. Pagkaalis niya, sinunog ng baliw ang bahay ni Yusuke. Nagpanik si Yusuke at umalis si Botan para hanapin si Kuwabara na nasa kabilang parte ng bayan. Narinig ni Keiko ang dalawang lalaking sumisigaw na may sunog sa 4th Avenue at naalala niyang doon nakatira si Yusuke kaya tumakbo siya papunta roon. Sa wakas, nakarating si Botan kay Kuwabara at dahil sa spirit awareness niya, naramdaman niya ang mensahe kahit hindi niya siya makita o marinig. Dumating si Keiko sa harap ng bahay ni Yusuke at naalala ang sinabi niya noon kaya pumasok siya sa loob kahit delikado. Nakarating si Keiko sa katawan ni Yusuke pero bago pa siya makarating sa kwarto, may nahulog na nasusunog na debris na hamarang sa daan kaya natrap siya. Ipinagbigay alam ni Sayaka kay Yusuke ang tanging paraan para mailigtas siya. At iyon ay itapon ng spirit beast sa apoy. Kapalit nito, wala na siyang tsansang mabuhay muli. Walang arte, itinapon ni Yusuke ang spirit beast sa apoy. Nagliwanag ito at nagbukas ng daan para kay Keiko. Dumating si Kuwabara at tinulungan siyang buhatin ang katawan ni Yusuke. Pagkalabas nila ng bahay, tinanong ni Kuwabara kung ano ang laman ng kumot. Nang makita niyang katawan ni Yusuke iyon, nabigla siya, pero sinabi ni Keiko na ipapaliwanag niya lahat kapag ligtas na sila. Kaya binuhat ni Kuwabara si Yusuke kasama si Keiko at humanap sila ng ligtas na lugar. Sinabi ni Botan kay Yusuke na hindi na siya pwedeng manatili sa human world at kailangan na siyang ibalik sa spirit world. Nalungkot si Yusuke at palutang-lutang na lumayo. Nang bumalik siya para silipin ang bahay kinagabihan, nakita niya sina Keiko, ang nanay niya, at si Kuwabara na umaasang babalik pa rin siya. Mas lalo siyang nasad. Sa wakas, sinabi niyang handa na siyang sumama kahit saan. Biglang may boses na sumingit. Dumating si Koenma at sinabi na bibigyan siya ng isa pang chance. Mabuti raw na itinapon niya ang gintong itlog sa apoy dahil kung napisa iyon, kinain sana siya ng buo dahil puro negative vibes ang nilalabas niya sa ugali niya. Sa huli, ipinaliwanag ni Koenma na mas napatunayan ni Yusuke ang sarili niya kaysa sa inaasahan.
Hindi lang siya okay na tao, kundi mas higit pa, dahil inuna niya ang buhay ni Keiko kaysa sa sarili niya, walang pag-aalinlangan. Bihira ang ganitong klase ng tao, at ang naranasan niyang paglabas ng kaluluwa ay posibleng maging mahalaga sa hinaharap. Sumaya si Yusuke nang malaman niyang makakabalik pa rin siya sa buhay matapos mailigtas si Keiko. Niyakap siya ni Botan dahil sa sobrang swerte niya, at tuloy-tuloy ang selebrasyon.